Pakinggan natin ang mensahe natin. Punong lungsod, Mayor Vico Soto. Maraming salamat. Magandang umaga po, Barangay Kapitolyo. Kamusta po ang mga nagjo-zumba? Maraming salamat una sa ating barangay, Cap Alex, mga kagawad, barangay staff sa pag-welcome sa amin. Ganon din po sa Vantage, sa Rockwell, sa pagpapagamit ng espasyo po rito. Narinig po natin ang mga paalala sa atin ni Congressman Roman, ni Vice Mayor Dodot, at sususugan ko lang din po, hindi naman kalakihan yung project natin. Mas malaki yung project natin kung nakaraan, nagpapagawa ng kalsada mismo. Diba, nag-asphalt overlay tayo ng Capitol Drive. Ngayon naman po, ito po ay yung sidewalk drainage natin. Nasa 200 plus meters, linear meters po ito, more or less 220 plus linear meters at the cost of less than 2.5 million. So makikita nyo po yung mga presyohan naman natin, produkto yan ng mga reforma na ginawa natin sa procurement, pagbubukas ng public bidding po natin. Pero higit pa rito, malapit lang po ako sa speaker, hindi kinakaya ng signal natin. Higit po rito, gusto namin kunin yung pagkakataon para magpaalala lang din ng konti na habang nag-upgrade tayo, habang ginagawa ng pamahalaan ng trabaho, lahat po tayo bilang mga mamamayan ay may bahagi rin po sa pagpapanatili ng kaayusan, kalinisan ng ating barangay at ng ating lungsod. Alam nyo, nung under construction po ito, marami rin po kaming natuklasan. May mga nakita po tayong establishmento na yung wastewater po nila ay dumidiretso po sa kanal natin. Diretso po. At ito pong sinasabi ko, mga establishmento, hindi po basta mga maliliit. Mga sabihin, may puhunan po ito. May kaya po sila. Pero pag walang nakatingin, pag nakakuha na ng mga permit, pag nakakuha na ng sanitary permit, pag nakakuha na ng lahat, pag kumpleto na sila sa compliance nila, ay dinidiretso sa kanal yung tubig. Ngayon po, ang papasalamat din ako sa barangay sa tulong nila, ating Senro, ating sanitation department, na magtulungan na lang po tayo. At minapaalam po sa lahat na nagsisimula na rin tayo. Hindi lang naman ngayon yung implementasyon natin, pero ngayon po, mas hinihigpitan pa natin yung implementasyon natin. At nung nakaraan nga po, siguro last 2-3 weeks, marami tayong nanutisan din. Ibigyan naman natin sila ng chance na mag-comply, pero kung hindi po sila mag-comply, mape-penalty po sila hanggang sa mapapasara po ang kanilang mga negosyo kung di po talaga susunod. Minsan nakakalungkot, ayaw naman natin mag-stereotype o mag-generalize, pero minsan may iba po talaga na kung makakalusot, gagawin po kahit alam naman na nakakasama sa kapaligiran natin, kahit nakakasama sa lahat, sige pa rin ng sige. Meron nga po humirit nung in-inspection po natin, meron daw po isa humirit na ba't dati hindi naman tinitingnan na yan, pero pag binuksan nyo yung kanal sa tapat nila, punong-puno ng sebo at hindi na dumadaloy ang tubig. Napeperwisyo lahat ng tao. Kaya naghihigpit na po talaga tayo at tuloy-tuloy po, asahan nyo po, lalo na sa mga main roads natin. Sa lahat po, pero lalo na sa mga main roads, lalo na sa mga kainan, di ba, sa mga establishments na alam naman natin na kayang-kaya nila mag-comply sa tamang STP, sa tamang pag-discharge ng wastewater po natin. At aasa po ako sa tulong at suporta ng bawat isa, lalo na sa ating barangay na ginagawa naman po nila. Kaugnay din po nito, bukod sa pag-i-inspection natin, pasensya na po sa ating sound system, bukod po sa ating pag-iimplementa sa pamamagitan ng pag-inspeksyon, etc. ng ating batas, ay naghihigpit na rin po tayo pati dun sa mga panikit po natin. Nung nakaraan kasi,
nasanay po tayo na pag tinikita, minsan hindi masyadong siniseryoso yung mga OVR, yung mga ordinance violation receipt o yung mga ticket natin. Pero nagsimula na po tayo. Pag hindi pinapansin ng ating OVR, kinakasuhan na natin sa korte. Ganun na po tayo ngayon. Kasi kung susunod ka naman, kung hindi ka magtatapon ng basura kung saan, o susunod tayo sa mga traffic rules and violations natin, hindi ka naman matitikitan eh. Ang TPMO natin, halimbawa, talagang nililis natin yan. Hindi man siya perfecto, minsan may paisa-isang reklamo pa rin tayo natatanggap sa enforcer. Pero yung mga matatagal na sa Pasig, alam nyo po, totoo, na talagang nilinis natin ang TPMO natin at iba't ibang regulatory agencies and offices po natin. Yung offices under the LGU. Kaya ang ginagawa na po natin ngayon, pag hindi nag-comply, halimbawa sa smoking, pag nahuling nagsisigarilyo sa lugar na bawal, alam pa, marami pa rin, di ba? Pag nahuli, hindi nagbayad ng penalty or hindi nag-attend ng seminar, kinakasuhan na po natin ngayon sa Municipal Trial Court o sa Metropolitan Trial Court po natin, sa MTC. At naniniwala po ako na sa pamamagitan ng mga effort na ganito, ma-instill din sa atin, masasanay din tayo na sumunod sa mga ordinansa at sa mga batas po natin dito sa lungsod ng Pasig. At kung susunod po tayo, ang bawat isang mamamayan ay masasanay na sumunod, may nakatingin man o wala. Maganda na ang Pasig ngayon, bukas mas lalo pang gaganda ng ating lungsod. Kaya sana magtulungan po tayo. Sigurado po ako na sa ginagawa natin stricter implementation, lalo na sa mga establishment, sigurado po ako na dadagsain kami ng reklamo. Pero okay lang po dahil tatayo po tayo sa kung ano ang tama at kung ano makakaganda para sa buong barangay at para sa buong lungsod natin. Maraming salamat. Congratulations sa buong barangay natin sa project na ito. God bless Barangay Cabrito City. Thank you po. Maraming salamat. Palakpakan po natin Mayor Vico Soto. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa ribbon cutting and blessing. Sa mga may iwan po dito, dito na lang po tayo, wag na po tayong tumawid doon sa kabilang side para po hindi tayo makaharang sa kalsada. Pwede na naman po tayong manood sa gilid. Ayan, inahayaan po yung ating officials para po sa ating ribbon cutting ceremony.